The Swerte Obsession. Kumusta mga kaswerte? 2026 na, the Year of the Fire Horse. At alam nyo naman tayong mga Pinoy, pag-usapang Chinese New Year, hindi tayo papahuli sa mga pampaswerte. Mula sa pagsusuot ng pula, pagbili ng Lucky Charms sa Binondo, hanggang sa paghahanda ng 12 round fruits, gagawin natin ang lahat para lang pumasok ang swerte. Pero teka lang, alam nyo ba na kahit gaano karaming pampaswerte ang ilagay nyo sa bahay nyo, kung mali naman ang nakahain sa mesa nyo, baka imbes na swerte, ay malas ang pumasok. Seryoso tayo rito. May mga pagkain na ayon sa tradisyon ay strictly forbidden tuwing Chinese New Year dahil simbolo sila ng kahirapan at kamalasan. Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 pagkaing bawal ihanda ngayong 2026 para iwas isang kahig, isang tuka. Panoorin hanggang dulo dahil baka yung paborito mong ulam, siya palang humaharang sa promotion o swerte mo ngayong taon. Ang malas na manok. Number 1 sa listahan, at ito ang pinakamasakit para sa ating mga Pinoy, ang manok. Opo, narinig nyo ng tama. Bawal ang chicken. Bakit? Sa Chinese culture at maging sa paniniwalang Pinoy, ang manok ay kumakahig pabalik para makahanap ng pagkain. Ito ang pinagmulan ng kasabihang isang kahig, isang tuka. Ang paniniwala, pag naghain ka ng manok sa unang araw ng taon, magiging struggle ang paghahanap buhay mo buong taon. Literal na magtatrabaho ka lang para may makain, pero walang maipon. And since 2026 is the year of the fire horse, which is a very fast and energetic year, ayaw nating mapagod sa kakahig pero wala namang napapala. So, isave nyo na lang muna yung bucket meal nyo for the next day, okay? Isdang putol o filleted. Pangalawa, isdang putol. Marami sa atin, para madaling lutuin, bumibili tayo ng fish fillet o yung hiwa-hiwa na sa supermarket. Pero big no-no yan tuwing New Year. Ang word na fish sa Chinese ay yu, nakatunog ng salitang abundance o sobra. Pero may catch, dapat ang isda ay buo, may ulo at may buntot. Ang ulo ay simbolo ng simula ng taon, at ang buntot ay ang pagtatapos. Pagputol ang isda, parang sinabi mo na rin na mapuputol ang daloy ng pera o swerte sa pamilya mo. Kaya kung mag-serve kayo ng isda, siguraduhing intact siya mula ulo hanggang buntot para surplus ang pasok ng blessings from start to finish. Ang matabang na lugaw. Pangatlo sa listahan, lugaw o porridge. Alam ko, comfort food natin ang lugaw lalo na pag maulan. Pero sa tradisyon, ang lugaw ay tinuturing na pagkain ng mahihirap noong unang panahon. Ang pagkain ng lugaw sa unang umaga ng Chinese New Year ay parang pag-aanyaya ng kahirapan sa iyong tahanan. Parang sinasabi mo na wala kaming pambili ng solid na pagkain. Kaya kahit gaano mo palagyan yan ng maraming bawang at itlog, iwas muna tayo. Doon tayo sa malagkit gaya ng tikoy o biko para dikit-dikit ang swerte at pagkakaisa ng pamilya. White foods. Number 4, white foods. Bakit? Sa kulturang Chinese, ang kulay puti ay madalas na naugnay sa mourning o kamatayan. Kaya yung mga pagkain puro puti lang, gaya ng puting tofu, puting tinapay, o plain na puting kakanin na walang kulay, ay hindi muna advisable sa hapagkainan. Gusto natin sa Chinese New Year, makulay. Pula para sa swerte, gold para sa yaman. Kung magtutufu man kayo, i-fry nyo hanggang maging golden brown. Lagyan ng kulay ang mesa para maging makulay din ang takbo ng 2026 nyo. Ang maasim na buhay. And last but not the least, maasim na pagkain. Iwasan ang paghahain ng mga prutas o ulam na sobrang asim gaya ng lemon na walang halong tamis o kahit anong sour dishes bilang main highlight. Ang asim ay simbolo ng sour life o laging may problema at laging mainit ang ulo.
Dahil Fire Horse ang 2026, mainit na ang enerhiya ng taon. Pag dinagdagan mo pa ng asim, baka maging toxic ang relationships sa loob ng bahay. Doon tayo sa matamis, sweet and sour pork, na mas lamang ang tamis, o mga matatamis na prutas para sweet life lang tayo buong taon. Content Reflection. Ayan, mga kaswerte. Ngayong alam nyo na ang mga pagkain dapat iwasan, wala nang dahilan para malasin ngayong 2026. Pero syempre, paalala lang, ito ay base sa tradisyon at gabay lamang. Ang pinakamalaking swerte ay nanggagaling pa rin sa ating pagsisikap at pananalig. Kayo, ano ang hindi nawawala sa mesa nyo tuwing Chinese New Year? At naniniwala ba kayo na malas ang manok? I-comment nyo na yan sa baba at pag-usapan natin. Don't forget to like this video, subscribe para sa marami pang pampaswerte tips, at share mo na rin ito sa GC nyo para aware ang buong pamilya kung ano ang bawal lutuin. Kung Hey Fat Choy, magandang buhay at swerteng 2026 sa ating lahat.